Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos nakahanap na di umano ng solusyon para maprotektahan ang totoong public information. Fake news at bias media, wawakasan na. Ito ang mainit na balitang pinutakti ngayon ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. At marami rin sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat, sa lahat na hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, kamakailan nga lamang isang mahalagang kaganapan ang ginanap, ang 14th edition of International Conference of Information Commissioner sa PICC Pasay City, kung saan tayo po ang host ng kaganapang ito at buong mundo po ng mga Information Commissioner ang nakadalo sa kaganapang ito. Ang International Conference of Information Commissioners ay isang network ng mga Information Commissioner at Ombudsman mula sa buong mundo na regular na nagpupulong upang talakayin ang mga napapanahong issue na may kaugnayan sa proteksyon at pagtataguyod ng karapatan sa pangpublikong impormasyon. Ang misyon ng International Conference of Information Commissioner ay magbahagi ng kaalaman at pinakamahuhusay na kagawiang palakasin ang kapasidad at kumilos bilang kolektibong boses sa international na fora upang mapahusay ang akses ng mga tao sa pangpublikong impormasyon at ang kanilang kakayahang panagutin ang mga pangpublikong katawan. Ang pag-host ng Pilipinas sa conference ngayong taon ay pinangunahan ng Freedom of Information Project Management Office sa ilalim ng Presidential Communication Office matapos mahalal bilang host noong Hunyo 2022 sa 13 ICIC sa Puebla, Mexico. At ang kaganapang ito ay napakalaking karangalan sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito pa po ang pinakaunang nangyari sa South Asia ginanap at tayo ang nag-host ng nasabing kaganapan. Ibig sabihin, na-recognize na ng buong mundo ang Pilipinas at sa panahon pa ni Pangulong Bongbong Marcos ito nangyari. At kung umunlad pa po ang ating ekonomiya, magkakaroon na po tayo ng network of information sa buong mundo para mag-promote at protektahan ang totoong public information at para malabanan ng fake news at bias media dahil walang puwang sa lipunan ang pagbabalita. Sayang lang talaga mga kaibigan no. Hindi nilalabas ng mainstream media yung mga ganitong klaseng ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Naghahanap na lang siguro sila ng mga butas, di ba? Pero yung mga ganitong good news, hindi nila binabalita. Tanang hindi tama. Pinapahalagahan pa ang masamang propaganda upang linlangin ang taong bayan. Maging responsable, walang kinikilingan at hindi sana maging bayaran. Ayon kay PBBM, may kampanyang gagawin ng pamahalaan upang malabanan ang pagkalat ng fake news. Kabilang na dito ang paglulunsad ng Information Literacy Campaign. Pakinggan po natin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Like everyone here, we too recognize as a matter of principle that fake news should have no place in modern society.
And as part of our efforts, we will undertake a media and information literacy campaign, which shall be digital, multimedia, and youth-oriented. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, dapat lang maparusahan lahat ng bias media at wag nang bigyan ng permit to broadcast ang mga network nila. Sangayon ako dyan, ang bibilis nilang magbalita pag may nakita silang hindi pa or sa kanila. Pero yung mga kagandahang nagawa ng gobyerno, ayaw nilang ibalita. Tanggalin na yung mga yan. Maraming vlogger ngayon, patas pang magbalita. Kasi may mga takot sila. Ang mga media, grabe talaga, wala silang takot. Kahit tanggalan pa ng lisensya ang mga bias media, kukunti na naniniwala at nanonood sa kanila. Lalo na sa news, ang mga sponsors nila unti-unti nang umaalis, mulat na sa isipan ng mga tao. Panahon na magdidikta sa kanila. ICIC dapat lang para matigil na at maparusahan ng mga journalist na nagpapakalat ng maling balita na malaking hadlang sa pag-unlad ng ating bayan. Dapat sa kanila bitayin. Dapat talagang tanggalan na ng mga lisensya ang mga bias media. Isa yan sa paglinis ng ating lipunan. End quote. Good afternoon, Mr. President. The proposed Horizon 3 phase of the AFP modernization plan requires 500 million pesos. Where are we in this program, and are you planning any big-ticket defense procurements? How well I'm planning to? How far are we in the modernization plan? Oh, there's several phases to it. We've pretty much coming to the end of the first phase. We will then move on to the next schedule that we have agreed upon, especially from our supply. Where will we acquire the equipment? Where will we acquire the most importantly, actually, is the training. So I've asked our commanders, of the AFP and the service commanders, of course, the chief of staff, na tignan natin so that because we have to address the present dangers that we are facing in the Philippines. So that is, I think, the best guide for us as to what we will procure. So kung ano yung schedule natin, medyo na-atras lang ng konti because of the pandemic, but now we are proceeding back to our established schedule. Hopefully we will catch up, and in a year, maybe two, we will already be back to where we were supposed to be at that time before the pandemic. Thank you, Mr. President. Presilin Catarong, SMNI. Good afternoon, sir. Sir, may we have your comment po patungkol sa report ng PSA na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho batay po sa May 2023. Ang bilang po ng mga Pilipinong may trabaho po batay sa May 2023 Yes. labor force survey. Well, yes, ito yung una talagang priority sa atin is trabaho. Kaya lahat naman ng ating ginagawa sa ekonomiya ay para mabigyan ng hindi lamang yung underemployed na klase na trabaho, kundi yung magandang trabaho na may future, may benefits, lahat yan. Kaya yun ang aming binibilang. Kaya nakakatuwa naman at dahan-dahan ay umaakyat yung numero ng employed dito sa Pilipinas because ang sinimula namin 17% halos ang unemployment rate. Ngayon mga 6% na lang. Kaya yun pa rin. At ang punot dulo nitong lahat ay trabaho talaga. Kailangan magkaroon ng economic activity para magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. And slowly, hindi naman basta sinabi natin mangyayari. Kailangan marami pa tayong talagang gawin. The bureaucracy, the economy are complicated systems that need time to adjust to the initiatives that we have introduced in terms of policy, in terms of digitalization, in terms of the new skills and processes that we want to adopt for the issues that have been raised in terms of making the Philippines a more investor-friendly place. And sometimes, pag sinabi natin investor, lagi natin iniisip foreign investor. Hindi lamang foreign investor. Yung local, marami namang local na gustong mag-invest
ayusin lang daw natin muna ang patakbo ng mga departamento, yun na nga, yung ease of doing business na lagi nating nababanggit. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Mr. President. Last question, Ivan Mayrina, GMA 7. Yeah. Good afternoon, Mr. President. May we have your thoughts on the Love the Philippines tourism campaign video? And as a follow-up, diretsohin ko na, does Secretary Tina Frasco still enjoy your trust and confidence? Yes, absolutely. No question. I spoke to her. I have been actually in touch with her since all of this came to the fore. At nakita ko naman, mabilis ang galaw niya. That she terminated the contracts that were in question. She has also since then put under review all of the other contracts that were in the pipeline. Kaya sa akin palagay, she has it under control. She knows what to do, and I'm what she has done so far inspires confidence that she will fix the problem and that the campaign of Love Philippines will be as successful as we hope for it to be. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Suntal ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.